Isa sa mga idinadaing ng mga magulang ukol sa pagpapatupad ng K-12 program ay ang umano'y dagdag na gastos para sa dagdag na taon sa basic education. Ngunit paglilinaw ng Department of Education, hindi ito makatotohanan, bagkus ay mas matipid pa umano ito sa tradisyonal na sistema. Kung bakit, alamin natin sa ulat ni Sweden Velado. Marami sa ating mga kababayan naghihikahos na mairaos ang anak sa high school. Subalit mas malaking hamon sa kanila tapos ang mga supling sa kolehiyo. Kaakibat ng karagdagang 2 taong edukasyon sa high school sa ilalim ng programang K-12 ay dagdag gastusin din para sa mga magulang. Kung wala yung K-12, yung mga estudyante ng high school, no, pupunta yan sa kolehiyo, universidad. Na doon, wala talagang ganong support ang government, di ba? Magbabayad sila ng tuition for 4 years. Yung dagdag na 2 years, halos wala rin gastos yung magulang. Provided ng ating pamahalaan, yung senior high school, mas lalo na kung nasa publikong paaralan sila. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nais ng mga magulang na makakuha ng 4-year degree course sa kolehiyo ang kanilang mga anak ay para mas madali silang makapasok sa trabaho. Kung nais kumuha ng in-demand na kursong information technology ng estudyante sa pribadong kolehiyo o universidad, pumapatak sa 60,000 pesos ang isang trimester o 20,000 pesos kada term ang magagasta ng mga magulang. At kung imumultiply sa 4 na taong edukasyon, 140,000 pesos o higit pa, depende sa papasukang kolehiyo o universidad ang kailangang ihanda nila nanay at tatay upang makatapos ng IT course ang anak. Sa senior high school program ng K-12, may TechVoc course na information technology din na ino-offer ang TESDA at depende sa estudyante kung anong kurso ang nais niyang pagkadalubhasaan, tulad ng computer system servicing, web development, basic computer operation at software development fundamentals. Ang buong 2 taon sa senior high school, libre lang sa mga pampublikong paaralan ng DepEd. Kung iisipin, mas makakatipid pa nga ang mga magulang 12 dahil kahit high school graduate, pwede nang pumasok sa trabaho. Malaking tulong ang TechVoc course para magkaroon ng sapat na kaalaman at skills ang mag-aaral sa larangang papasukan niya. Sakali namang ipagpatuloy ang kursong information technology sa kolehiyo, hindi na mangangapa ang estudyante sa software development, lalo pat kung ito ang TechVoc course na kinuha niya sa senior high school. Hindi pa rin guarantee, no? Kahit makapagtapos ka ng kolehiyo, hindi rin guarantee na kung ano yung pinag-aralan mo, yun ang makukuha mong trabaho. Tama? Samantalang dito sa K-12 natin, ang guarantee lang natin dito ng sapat na kalamanan para either magpumunta sila sa kolehiyo, magtrabaho, o kaya magtayo ng negosyo. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.